Namatay sa pamamaril ang isang pulis sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Isang drug group daw ang hinihinalang nasa likod ng krimen. Ang isa sa mga miyembro raw nito napatay naman ng pulisya matapos manlaban sa isang operasyon. Makibalita tayo kay Chona Carrion. Hindi matigil sa pag-iyak si Antonio Inihaw Sr. habang pinagmamasdan ang kabaong ng kanyang anak na si Intelligence Officer PO3 Antonio Jr. ng Lapu-Lapu City Police. Nakausap pa raw niya ang anak nung isang araw bago ito pinagbabaril sa Lapu-Lapu City nitong Sabado. Ako lang gihangyo sa mga labi na kadakuan sa pulis. Dili kay dinhi sa Lapu-Lapu sa Cebu City kay dunay proper coordination nga matabangan pagsulbad nining tabo sa akong anak. Ayon sa misis ng biktima na si Clarissa, Oktubre pa lang ay nakatatanggap na raw ang kanyang asawa ng banta sa buhay. Posible raw na dahil ito sa pagiging aktibo niya sa paglaban sa kriminalidad at iligal na droga. Bumili pa ang mister niyang pulis ng sariling bulletproof vest. Pero nitong Sabado, hindi raw niya ito isinuot nang umalis sa kanilang bahay para sa isang anti-illegal drug surveillance sa Barangay Kalawisan sa lungsod. Bisag mo simba, di na siya mudungan na mo. Musunod na siya na mo, kaya di siya gusto nga muangin ng mga bata. Maangin ko. Mingon na siya. Iya man ganyan giingnan ang mga bata o nga. Basta may mangutana nga, kinsa inyong daddy, ayaw itugan nga ako inyong daddy ha. Sa gitna ng surveillance ng mga pulis sa Barangay Kalawisan, biglang pinagbabaril si Inihaw. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, posibleng umanong planado ang pagpatay kay Inihaw at inabangan siya sa lugar kung saan isinagawa ang surveillance. Dead on arrival sa ospital si Inihaw. Nasugatan naman si PO3 Jasper Nunez na kasama ni Inihaw nang mangyari ang pamamaril. Sa isang operasyon nitong linggo, napatay ng mga pulis ang isang membro ng grupong itinuturong nasa likod ng pamamaril kay Inihaw. Nanlaban umano ang suspect na kinilalang si Joel Uyaw Amistad sa mga pulis. Nang isilbi ang warrant of arrest para sa kasong may kinalaman sa illegal na droga at illegal possession of firearms. Sinubukan daw ni Amistad na barilin ang isa sa mga pulis, kaya napilitan umano ang mga pulis na paputukan siya. Igawa siya og na pabuto sa iyang armas, mailan kay walay naigo sa mga arresting officers. Sinasabing miyembro ng Uyaw Drug Group si Amistad. Ang naturang grupo raw ang nasa likod ng pagpatay kay Inihaw. Nakuha sa lugar ang isang baril. Inaresto naman ang 18 anyos na anak ni Amistad na nakuna ng 42 pakete ng hinihinalang shabu. Ayon sa asawa at anak ni Amistad, hindi naman ang sospek ang unang namaril. Sumuko na raw ito, pero binaril pa rin siya ng mga pulis. Gayunman, inamin nilang nagbebenta ng shabu si Amistad. Chona Carrion, Nagbabalita, Pilipinas.